Napakarami ang mga diamonds na naikalat sa buong Pilipinas, no, sa kabundukan at maging sa mga syudad. Ano-ano ang mga sign? Nasaan kaya ito? Nasaan ang mga bulto-bultong mga diamanting ibinaon dito po sa bansang Pilipinas? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya tutok po kayo, panuorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Magandang araw po sa kanilang lahat. Mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan ug Kamindanawan. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kaabsat tayo na mga Ilocano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong pag-uusapan ngayon. Tungkol na naman po sa Yamashita treasure hunting. At ang pinaka napili nating topic na ibabahagi sa inyo ay tungkol nga po dito sa mga bulto-bultong diamonds na itinago sa bansang Pilipinas na ikalat po sa iba't ibang lugar dito po sa buong bansang Pilipinas, no? Yan po ang ating ibabahagi sa inyo ngayong napakagandang usapin. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga tagapanood, mga subscribers man, bashers, haters. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos, no? So tayo nga po ay continue, diretso po tayo sa atin pong pinaka-topic. Pag-uusapan nga po natin, no, yung isa po sa pinakamalaking na-loot ng mga Japanese Imperial Army, pinakamalaking halaga, no, mas mahal pa kasi sa ginto ang mga diamonds, di hamak na ilang beses na mas malaki ang halaga ng mga diamonds na kanila pong mga itinago na hukay. Ang ginto ay maliit lang ang halaga, pero itong diamonds ay milya-milya ang layo sa presyo, no, sa laki ng sinasabing halaga nito. Kaya napakahalaga pong matukoy natin, malaman natin yung posibleng pinagtaguan po ng mga diamonds. At higit sa lahat, yung mga nakalagay sa kudigong mga markers, no, sign, kung totoo nga ba ito, may lumabas na nga ba ito sa mga palatandaan ng mga Japanese Imperial Army na natuklasan ng ating mga ka-treasure hunter. So isa-isahin natin yan, mga ka-treasure hunter, ito pong mga usapin na ito tungkol sa mga diamonds na ito, no, kung nasaan na nga ba ito. Pero bago yan, ito pong ating ibinabahaging topic ay sarili nating analyze at mula po sa mga kudigo ng mga Japanese Imperial Army, mga mapa, yun pong pinagkukuhanan natin ng idea, no. So malaya po kayong maniwala, malaya din po kayong hindi maniwala, sapagkat dalawang klase lang naman ang tao, no. Yung taong nasa kanan at yung taong nasa kaliwa, no. Kumbaga, yung naniniwala at yung hindi naniniwala. So yung ang nalot ng mga Japanese Imperial Army mula sa Southeast Asia ay napakarami ang mga diamonds, no, kabilang sa mga napakalaking Yamashita treasure, no, na naitago dito po sa Pilipinas, no. At ito ay marami nang na-recover, pero mas marami ang hindi pa na-recover. Sabi ng mga comments, matagal na raw ito, no, na-discover na daw yung mga Yamashita treasure. Siya po ay nagkakamali sapagkat halos hindi po mabilang sa dami, no. Ang mga kabundukan kasi halos puno yan kasi maliit lang ang bansang Pilipinas, no. At napakarami po ang mga sundalong Hapon noong Second World War. Puno
no, na-deploy ang mga sundalong Hapon, maging yung mga bihag ay ikinalat nila sa buong bansang Pilipinas bago pa sila sumurinder, ay halos ubos ang buong bansang Pilipinas. Tagtad yung mga kabundukan natin ng mga sikreto. At hindi lang mga kabundukan, mayroon din yung mga syudad sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas, no? At yan ay aprobado sa lahat po ng mga nakatuklas. May mga nakatuklas na mga mayor, no, mga congressman, mga politicians, mga negosyante na hindi naman ibinabahagi sa inyo, hindi naman ipinapaabot sa atin. Pero tiyak yan 100% na mayroong mga nakakakuhang mga politicians, no? Yan. Sigurado yan, totoo talaga yan yung mga sinasabi natin. So, ito nga, yung pinakapag-usapan natin ay ang diamonds ng Yamashita Treasure. Nasaan ito? No? Nasaan ito nakatago? So, ang mga Japanese Imperial Army ay magaling, no? Napakahusay magtago ng mga diamonds, at karamihang mga diamonds ay inilagay nila, no, sa mga Buddha, no? Dalawa lang kasi ang mga diamonds, uncut at saka yung tinatawag nilang na-process o na-cut. Yung mga na-cut na ay ipinasok nila, no, sa loob ng mga Buddha, no? Kaya yung example nga, yung nakuha nung Roger Rojas ay naipasok doon sa tiyan, no? Sa tiyan ng Buddha. Yung Buddha ay may ikutan sa ulo, at doon sa loob ng kanyang katawan ay may mga diamonds sa loob. So, hindi lang nag-iisa ang mga Buddha, no, na nakuha. Napakarami. At ilang barko nga yung naka-record sa history na mga kayamanang pabalik-balik sa Southeast Asia, no? Sa dami ng bansa, dami ng mga bangko, dami ng mga minahan, museum, no? Mga simbahan na may mga ginto ng mga Buddha, ay halos ubos lahat yun, at dito nga itinago sa bansang Pilipinas, no? So yung mga diamonds ay naipasok nga, no, ulitin natin, sa mga Buddha, at ibinaon yung mga Buddha sa iba't ibang lugar sa kabundukan. Napakarami yun. May babaeng Buddha, may maitim na Buddha, may yellow na Buddha, may Buddha na lion, may lalaki na Buddha, may bata na Buddha, no? At yan po ay kaunti pa lamang ang mga na-recover na Buddha. Although may mga nakakuha ng mga politicians sa iba't ibang lugar sa buong bansang Pilipinas ng mga Buddha, pero hindi natin alam kung kanila itong tinunaw, no? Hindi nila ipinapakita kasi kumpiskahin nga ito. So maaaring sikreto lang ang pagbenta nila, no? May komunikasyon sila sa ibang bansa, sa lugar kung saan nagmula itong mga Buddha na ito, na nadala dito na ibaon, din isasulit nila doon sa ibang bansa yung may-ari, at babayaran sila. So reward yun. Tiyak ako na may nakakakuha na ganyan dito po sa bansang Pilipinas, no? Kasi may mga nakikita tayong mga larawan, mga litrato sa Google na mga Buddha na mukhang galing doon sa Yamashita Treasure. So yung mga estatwa, yung mga lumang estatwa nung unang panahon, no, nilagyan nila ng mata. Kunwari mata yung mga hindi pwedeng galawin na mga estatwa. Yung statue na semento, ay ang mata minsan nilalagyan nila ng diamonds, no? Yung na-discover dito sa may Luzon, yung isang estatwa na malaki na hindi yung pasyalan, ay may pumunta, bumalik na Hapon, at tinuklap lang yung mata. Yung mata pala niya ay diamond. So hindi naman nila alam kasi pininturahan, o hindi mahalata na diamonds kasi nandoon nakapaloob, nakatago. So kinuha lang doon sa mata. So mga rebulto na luma na paglagyan, no, mga lumang mga ninyo sa Visayas, yung mga lumang birhin sa mga simbahan, no, ay kabilang yan sa may mga napaglagyan ng mga
diamonds, no? Yan po ay may mga nakakahukay o nakatagpo ng mga ganyang klasing sistema ng pagkatago, no? At itong mga bato, no, sa kabundukan. Itong mga bato sa kabundukan, no, ay napaglagyan, no, karamihan mga uncut, no, precious uncut diamonds, no? Kasi maraming mga uncut na nagmula sa Burma, sa mga minahan, Cambodia, yung mga napuntahan nilang mga museum na may mga uncut na mga meteorites, no? Mga uncut diamonds, precious stones, ay itinago sa kabundukan, mismong sa bato, ibinalot sa bato. Yan ay marami tayong mga kababayang nakakahukay, nakakakuha. Napa-certificate na nga ang iba sa University of the Philippines, lalong-lalo na dyan kay Jewel Crisostomo. May mga nagpa-certify na dyan na mga nakakahukay ng mga ebidensya ng Yamashita treasure na precious uncut stones, no? May mga black opal, no? Yan nakuha sa Zamboanga. May mga meteorites, no, na rare na nagmula sa Kalawakan. Ito ay nakuha sa Tanay Rizal, no? At hindi lang isang piraso, no, marami yung nakuha nila na tagti 30 million ang halaga bawat isa, no. Maliit lang yun. At marami pa na nakakakuha. At saan nakuha? Yun. Kasi yun ang tanong eh. Saan at paano? Nakuha nila yan, nakabalot sa bato, pero dinaganan pa sa bato sa ilalim, no? Sa ilalim ng punong baliti, no? Doon sa ilalim ng punong baliti, hindi mo mapansin kasi bato sa iyong paningin. Hindi nakalagay sa box. So yung mga bato, i-check nyo yung mga bato. Nasa bato. Mabigat lang siya, yung palatandaan. Sobrang bigat. At pag nilinis nyo, kakaiba yung kinis niya, no? Yan po ay precious uncut. Nasa mga bato. Ang iba ay ipinasok sa mga malalaking bato, no? Nakapaloob sa mga malaking bato. Minsan yung napaglagyan parang yung iba dinaganan sa malaking bato, sa ilalim ng mga malalaking bato, 6 feet, 4 feet. Nandoon nakahalo sa mga bato, hindi mo mapansin. Kung hindi mo suriin yung mga bato ay maitapon mo lang, no? So nandoon yung mga precious uncut diamonds. Bukod dyan, no? Kasi ang question, ano yung mga sign? Kasi maraming sabi-sabi na hindi daw totoo yung mga marker sign na galing sa mga Southeast Asian treasure, no? Yung tapi. Lumabas yun eh. Nandyan yung mga sign marker sa bato na nakasulat doon sa tapi, no? Treasure Hunting of the Philippines, yung Southeast Asian treasure groups, yung papel, no, na nakalagay doon na translate na sa English, no? May mga sign doon na legit talaga na lumabas. At ito nga, yung mga kudigo na yan ay yung mga mukhang araw na sign, no? Yung mga parang araw, hindi yan bumba, no? Yan po ay sign ng mga glitterings of diamonds. Mga diamonds po yan, no, na naitago. Yamashita treasure sign, glitterings of diamonds, mga diamante, mga precious uncut stones, rubies, sapphires, no, na nandyan nakatago, nakabalot sa mga bato, no? Yung malaking parang araw na may glitterings ay may diamonds, at mayroon ding tinatawag na distansya, kung ilan yung glitterings niya. Kung bawa ay siyam, ay 9 meters mula dyan sa paligid, ay nandyan ang diamonds o nandyan yung Yamashita treasure na itinago. Yun ang nakalagay sa Yamashita treasure code. At yung glitterings na parang box, no, parang box tapos mayroong parang sikat ng araw, no, glitterings, parang sinag, yung maliit tapos may mga sinag. Yan po ay sign ng iba't ibang klasing gemstone na precious stones, no, precious uncut stone na iba't ibang klase, kagaya ng sapphire, no, rubies, no, diamonds, no.
tanzanite, kung ano-ano pa yung mga nakuha nilang mamahaling uri ng bato, no? At hindi lang yan, may mga elements, no, na mga mahal na gawa sa laboratoryong mga bato. Ito nga ay ginagamit sa radioactive equipments. Nabanggit natin yung mga californium, plutonium, polonium, na bato din yan, pero gawa sa laboratory ng mga scientist na mas mahal pa sa diamonds. At kabilang yan sa mga posibleng natago, no, sa mga bato nakalagay sa kabundukan. So, paano ma-identify yung mga nakuha na yan? Kasi maraming katanungan, ano ba ito? Totoo ba ito? May halaga ba ito? Hindi na natin problema. Yung problema nyo yun, kasi nakakuha kayo, ipacheck nyo sa laboratory. Ipacheck ninyo sa mga gemologists, no? Siyempre, kung gumastos kayo ng pagod sa paghuhukay, gumastos kayo ng panahon, mayroon na kayong nakuha, hindi pa kayo gagastos niyan sa pagpapalaboratory na yun ay requirements para maibenta ninyo ng mas mahal. Kasi kung maghukay ka nga, igagastos ka ng pagod, gagastos ka ng pera. Ayun pa kayang may items ka na, di gumastos ka na para maiprocess mo at maibenta mo. Yan ang solusyon dyan, mga ka-treasure hunter. Hindi yung ibebenta mo kaagad, ipupost mo kaagad, no? Na maaring yun ay napakalaking halaga. Pero kung ikaw ay kontento na, pwede mong ibenta ng mura yun. Kagaya sa akin, mga nakukuha kong mga gems, kahit alam ko mahal, ibibenta ko na kasi para mapakinabangan ko lang. Hindi naman ako naghahangad ng napakalaking pera. Importante magkaroon ako na panggastos, no? Kontento sa kung anong naibigay sa atin. Kasi maraki din ang mga halaga ng pagpaprocess ng mga papilis. So, ganun lang kasimple, mga ka-treasure hunter. So, yun nga, yun ang napaglagyan, no? Yun ang mga signs, yung mga nabanggit natin kanina, nandoon sa mga glitterings, o yung mga parang mga araw na may mga sinag, nandoon ang mga diamonds. Mayroon ding parang letter B, no? Na nakatayo, B as in victory, na parang arrow siya na nakatayo. Yan po ay sign ng precious uncut. Yan ay bato na precious stone na nahalo lang dyan sa mga bato, no? Maraming mga sign dyan, kung ano-ano, mga diamond shapes. Tapos, hindi nyo alam, nandyan lang pala sa bato ang treasure. Hukay kayo ng hukay, no? Napahirapan lang yung sarili. Nandyan lang nakahalo sa mga bato. Kaya lang napakahirap nyong hanapin. Mautak yung mga Japanese Imperial Army. Ganun lang po kasimple yun. So, no, malinaw na nasa mga bato, nakabalot sa bato, dinaganan ng mga bato, ano, at nakalagay sa mga Buddha, yung mga Budang na iba't ibang klase, mga kung ano-ano pang mga estatwa, na doon nakalagay ang mga diamonds, no, na itinago ng Japanese Imperial Army. Yung mga unggoy na mga statue na may kwento dyan, nagtuturo yung unggoy sa malayo. Yung tinurong bundok, yun ang kanilang pinag-initan nga patagin. Yung pala yung nagtuturo, yung buntis na unggoy na yun, nandun sa tiyan niya yung diamonds. Yung pala yung treasure. So, mapangligaw, no, mapanglito ang Yamashita treasure hunting. Hindi nga ganun kadali makakita kayo ng markers, ay nandyan na kaagad, no. Kailangan gamitin talaga ito, mga ka-treasure hunter. So, yun po yung ating topic. Sana po ay nabigyan tayo ng kaunting idea, no, knowledge tungkol po sa Yamashita treasure hunt, tungkol po dito sa mga diamonds na napakarami sa buong bansang Pilipinas, no. So, yung nag-comments na matagal na, wala na raw, napakarami pa po. Puno yung bansang Pilipinas ng mga sikreto sa kabundukan. So, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. Ito po ang inyong ka-treasure hunter, nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.